Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 976, with freezing irony and burning satire. Nasira ang bangka at napunta ka sa isang isla sa gitna ng kawalan. Siye, paano ka nakabalik? Iniligtas ka ba ng isang malakas na grupo? Malamig na tanong ng matanda. Galit na galit siya sa mga pirata. Nakilala ko si Linfang. Mag-isa lang ako sa 2 bodyguard na nagtaksil sa akin. Gusto nila akong halayin at patayin. Pinatay silang 2 ni Linfang at inayos ang bangka. Sabi ni Yang Ziye. Kumunat ang noo ng matanda. Tumingin siya sa labas ng may kamalayan ngunit nakakagulat na walang pakialam kay Linfang. Hindi siya isang kamanghamanghang manlalaban, ngunit nagawa niyang ayusin ang bangka, ipakita sa akin ang bangka. Sabi ng matanda. Hindi alam ni Yang Ziye ang sasabihin, nanatili siyang tahimik. Anong mali? Tanong ng matanda. Inayos ni Linfang ang bangka at iniligtas ako ngunit bilang kapalit, gusto niyang panatilihin ang bangka. Sabi ni Yang Ziye sa mahinang boses. Kumunat ang noo ng matanda at biglang nagmukhang galit. Gaano siya maglakas ng loob na nakawin ang ating bangka? Great-grandfather, nasira yung bangka, hindi ko na pinansin at napadpad ako sa isla. Nagawa ni Linfang na ayusin ito at iniligtas ako, ang pagbibigay sa kanya na ang nasirang bangka ay hindi malaking bagay kapag tumingin ka sa ganoong paraan. Paliwanag ni Yang Ziye. Bakit siya sumama sa'yo? Malamig na tanong ng matanda. Ako. Hindi ko alam. Sabi ni Yang Ziye na umiling. Lahat ng tao gustong pakasalan ka para ihalo ang dugo nila sa atin. Napakaganda mo, sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Bangwang, lahat ay interesado sa iyo. Paalala ng matanda sa kanya. Nanatiling tahimik si Yang Ziye. Nailigtas siya ni Linfang ngunit nakakuha siya ng bangka, maganda na iyon. Ngayon, sumama siya sa kanyang angkan, bakit? Great-grandfather, niligtas niya ako pagkatapos ng lahat. Ibigay mo sa kanya ang bangka at ilang malabo na kristal, utang ko sa kanya iyon kahit papaano. Sabi ni Yang Ziye. Ziye, masyado kang mapagbigay. Sabi ng isang binata na pumasok sa loob. Guwapo ang binatang iyon at kamukha ni Yang Ziye. Iyon ay ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Yang Zilan. Tumingin ang matanda kay Yang Zilan at ngumiti. Zilan, tama si Ziye, dahil iniligtas niya si Ziye, hindi natin hahayaang may mangyari sa kanya. Bigyan mo siya ng mga malabo na kristal at hilingin sa kanya na umalis. Great Lolo, naiintindihan ko, sabi ni Yang Zilan. Tumingin siya kay Yang Ziye at sinabing, Ziye, tara na, sige. Umalis ang magkapatid at nakita ang binata na may mga pakpak na pilak. Gusto niyang patayin si Linfang. Brother Junluo, tumigil ka na, sabi ni Yang Zilan. Tumingon siya at naalala ang kanyang espiritu. Maswerte ka, kung hindi nakialam si Zilan, pinatay na kita. Nanunuyang sabi ng binata. Tumanggo si Linfang kay Yang Ziye. Iniligtas niya si Yang Ziye at iniuwi sa bahay, ligtas at maayos. Marami siyang naitulong sa kanya. Gayunpaman, ang pagiging kaibigan sa kanya ay tila masyadong hindi komportable. Mas mabuting umalis na siya. Si Yang Ziye ay kumilos na para bang hindi niya nakita si Linfang na naging dahilan upang mapawi ang ngiti ni Linfang. Brother Lin, narinig ko na ang tungkol sa iyo. Salamat sa pagtulong sa aking nakababatang kapatid na babae. Maaari mong isaalang-alang ang bangka bilang isang regalo, bukod pa, narito ang ilang mga abstruse na kristal bilang isang regalo. Salamat. Binigyan ni Yang Zilan ng singsing si Linfang. Nagulat si Linfang, ngunit kinuha ang singsing. Hindi siya komportable. Ang bangka ay maituturing ding regalo. Ano ang ibig niyang sabihin sa isinasaalang-alang? Inayos na ni Linfang ang bangka, maibabalik ba niya ito pagkatapos ayusin? Naibalik kaya niya si Yang Ziye kung hindi niya ito inayos? At saka, tungkol saan ang mga kristal na iyon? Hinihiling ba nila na umalis siya? Si Yang Ziye ay mukhang malamig at hiwalay, kahit walang emosyon. Naiintindihan ni Linfang. Brother Zilan, tungkol saan ang kwento ng bangka? Tanong ng isang tao. Walang pakialam na ngumiti si Zilan at sinabi. Nasa panganib ang aking nakababatang kapatid na babae sa gitna ng dagat ng Huang, tinulungan siya ni Brother Lin, ngunit hiniling ang kanyang bangka bilang kapalit. Iniuwi din niya ito ng ligtas at ligtas. Hindi kami maaaring maging masama sa kanya, kaya ang bangka at ang mga malabo na kristal ay isang regalo upang ipahayag ang aming pasasalamat. Kehe, nakikita ko, iyan ay simpatiya, pagtulong sa mga tao at pagnanakaw ng kanilang mga bagay. Mapanuksong sabi ng binata na nakasuot ng silver na damit. Pumunta siya dito para lang nakawin ang mga gamit ng Yang Clan. Mapanuksong sabi ng lahat ng binata. Tumingin si Linfang kay Yang Ziye at sinabi. Iyan ba ang iniisip mo o iyon ba ang iniisip niya? Tumingin sa kanya si Yang Ziye at sinabi. Linfang, salamat sa pagpauwi sa akin. Mangyaring kunin ang mga malabo na kristal at umalis. Kehe, naiintindihan ko, sabi ni Linfang. Nakaramdam siya ng kitawa-tawa dahil sa pagiging mabait. Itinapon niya ang singsing at sinabing, maaari mong panatilihin ang iyong mga malabo na kristal. Sinalo ni Yang Zilan ang singsing na may mga kristal. Pagkatapos, sumimangot siya at sinabi, kung hindi pa iyon sapat, sabihin sa akin kung ano pa ang kailangan mo. Wala, sabi ni Linfang na walang pakialam. Hindi pa ba sapat ang mga kristal na iyon para iligtas ang kapatid ko? Baka masyado kang matako.
Sabi ni Yang Zilan habang malamig na umuungol. Kaya sa tingin mo ang buhay ng iyong kapatid na babae ay nagkakahalaga ng ilang mahirap na kristal. Paano katawa-tawa? Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Tumalikod siya at umalis. Sana kung may problema ako balang araw, nandyan ka para tumulong. Aalis na ako sa ngayon, sana wag mo akong Lin. Brother Lin, wala kaming pakialam na umalis ka ngunit mangyaring tanggapin ang mga malabo na kristal. Ang pagtanggi sa isang regalo ay hindi magalang. Sabi ni Yang Zilan. Sino si Lin Fang para tanungin sila kung ang isang buhay ay nagkakahalaga ng ilang kristal? Inihagis ni Yang Zilan ang singsing kay Lin Fang. Biglang tumalikod si Lin Fang, kinuha ang mga malabo na kristal sa kanyang kamay at hinawakan ang singsing. Tumingin siya kay Yang Ziye at sa kanyang kapatid at sinabing, sige, kukunin ko na. Alis na ako ngayon. Pagkatapos noon, nawala si Lin Fang sa karamihan. Si Yang Zilan ay malamig na tumingin kay Lin Fang. Pagkaraan ng ilang minuto, kumalma siya, ngumiti sa karamihan at sinabing, maging masaya tayong lahat. Zilan, masyado kang mabait. Binigyan mo pa siya ng mga malabo na kristal. Kehe, tinulungan niya si Ziye. Ngayon, nakuha na rin niya ang bangka niya, hindi ako natutuwa tungkol doon. Sabi ni Yang Zilan na walang pakialam. Napatingin sa kanya ang mga binata. Nagpatuloy si Yang Zilan. Gustong-gusto ni Ziye ang kanyang bangka. Nakakaawa. Brothers, may gagawin ako. Magkita-kita tayo mamaya. Sabi ng binata na may kulay asul na damit sabay alis. Ako rin. Sabay na tayo. Sabi ng binata na may damit na kulay silver. Mabilis na umalis ang mga binata. Tumiti si Yang Zilan sa malamig na paraan. Kapatid, ano ang ginagawa mo? Sabi ni Yang Zilan. Ang mga binata ay lahat matalino. Alam nila kung ano ang gusto ni Yang Zilan. Ngayon ay nasa panganib si Lin Fang. Ziye, wala siyang pakialam sa iyo, bakit kailangan nating maging magalang? Sabi ni Yang Zilan. Pagkatapos, umupo siya sa isang bench na bato at malamig na sinabi. Paano niya nakawin ang ating mga kayamanan? Galit na galit ang itsura niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 977, Yendi going insane. Gamaan ang pakiramdam ni Lin Fang nang dumating siya sa labas. Pinalabas niya si Kyung-chi. Tumingin si Kyung-chi sa paligid at ngumiti. Ano? Dumadaan ka ba sa mga mahihirap na oras? Sinabi mo sa akin na huwag pumunta doon. Alam mo ba kung ano ang mangyayari? Tanong ni Lin Fang. Kailangan mo lang gamitin ang iyong utak. Sa mundong ito, kung mahina ka, walang gumagalang sa iyo. Hindi ka kasing lakas ng mga taong iyon. Kahit na nailigtas mo si Yang Ziye, ang pagpasok kasama niya ay isang pagkakamali. Iisipin ng mga tao na may inaasahan ka sa kanila. Higit pa riyan, nasa iyo na ang kanyang bangka. Bulong ni Kyung-chi, si Lin Fang ay masyadong walang muwang. Wala siyang inaasahan sa kanya, gusto lang niyang makipagkaibigan at makasama si Emperor Shi at Emperor Yu. Ano ba ang naging problema? Hindi maintindihan ni Lin Fang. Sa mundo ng paglilinang, ang mga mahihinang cultivator ay binubuli. Ang mga malalakas lamang ang iginagalang. Dapat ay pinaliwanag mo sa akin ang mga bagay na iyon ng mas maaga. Sabi ni Lin Fang. Nagmamalaki ka pa, kailangan mong matuto sa mga pagkakamali mo. Sabi ni Kyung-chi, paano kung namatay ako? Hindi ka ba nag-aalala sa akin? Imposible. Iniligtas mo si Yang Ziye, katotohanan iyon. Ikaw ay ganap na ligtas doon. Hindi ka nila mismo aatake o hahayaan na patayin ka ng mga tao. Kung gusto ka nilang patayin, gagawin nila ito ng palihim. Baliw ka, Emperor. Sabi ni Lin Fang. Si Kyung-chi ay matanda at matalino. Mas marami siyang alam kaysa sa kanya. Tawagin mo akong Yandi. Sabi ni Kyung-chi. Tumingin si Lin Fang sa kanya at naalala na siya ay isang emperador na naging matandang hayop. Ang pagpayag kay Kyung-chi na kumilos ng mayabang at mapagmataas ang pinakamaliit na magagawa niya. Napabuntong hininga si Kyung-chi at sinabing, may mga taong sumusunod sa iyo. Alam ko, hindi lang isa o dalawa. Sabi ni Lin Fang. Napakawalan Jia. Iniligtas niya si Yang Ziye at ngayon ay hinahabol nila siya. Ano ang gusto nila? Para patayin siya. Mabilis na tumakbo si Lin Fang sa sentro ng lungsod ng Tianyuan City. Naramdaman ng maraming tao ang hangin mula sa kanyang mabilis na paggalaw. Mabilis din ang mga humahabol kay Lin Fang. 5 tao ang sumusunod sa kanya at hindi nila sinusubukang itago. Ramdam ni Lin Fang ang kanilang lakas. Nagkataon lang na sinabi sa kanya na hindi sila natatakot. At saka, mas malakas ang mga taong iyon kaysa sa kanya. Si Lin Fang ay hindi tumatakbo sa buong bilis kaya madaling maabutan siya ng mga kabataang iyon kung gusto nila, ngunit hindi nila ginawa. Nanatili silang may distansya sa pagitan nila. Naghihintay sila hanggang sa mapunta ka sa lugar na walang masyadong tao. Huwag kang gagawa ng katangahan. Kapag nakakita ka ng maraming tao, huminto ka dyan. Sabi ni Kyung-chi, naiintindihan niya ang iniisip ng mga taong iyon. Sige. Tumanggo si Lin Fang. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa maraming tao. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating si Lin Fang sa isang pampublikong liwasan. Mayroong maraming mga palasyo at mga tao sa lahat ng dako. Mukhang magandang lugar ito. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Kumunat ang noo ng mga sumusunod sa kanya. Dumating din sila sa karamihan at naglabas ng lakas para apihin si Lin Fang. Mamatay.
Ang may pilak na damit ay kumilos ng napakabilis at dumating sa harap ni Linfang. Binuksan niya ang kanyang silver wings at umatake. Biz. Bumalik si Linfang kasabay ng hangin. Gayunpaman, ang mga pakpak na pilak ay umabot sa kanya at napunit ang kanyang mga damit. Huminto si Linfang. Gusto nilang patayin siya sa lalong madaling panahon. May mga tao kung saan-saan, pero wala silang pakialam, sinulyapan lang sila. Ang mga labanan sa gitna ng kalye ay normal sa Tianyuan City. Ang Yang Clan ba ang nagpadala sa iyo para patayin ako para maiwasang mabunyag ang mga sikreto? Galit na sigaw ni Linfang. Narinig siya ng lahat sa public square. Yang Clan. Pigilan ang mga lihim na ibunyag. Anong Yang Clan ang tinutukoy ni Linfang? Mayroon lamang isang Yang Clan sa Tianyuan City, ang Yang Shi Clan. Ang tanong ni Linfang ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Talaga bang pinag-uusapan niya ang tungkol sa Yang Clan mula sa Tianyuan City? Paano kaya magpapadala ang Yang Clan ng mga tao para patayin ang isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi? Chojun Luo, ang Chojun Luo na iyon mula sa Cho Clan. Matagal na siyang interesado kay Yang Ziye, sabi ng isang nakakilala sa binata na may silver na damit. Maraming tao ang nagbulungan. Si Jiang Ning iyon, nananatili siya sa Yangs nitong mga araw. Sabi ng ilang tao na nakilala rin ang binata na may kulay asul na damit. Nakilala ng maraming tao ang 5 kabataang iyon. Sila ay kabilang sa malalaki at mayayamang pamilya. Kahit na ang kanilang mga angkan ay hindi kasing lakas ng Yang Clan, sila ay mayaman at makapangyarihan. Gayunpaman, bakit hinahabol ng 5 malalakas na cultivator na iyon ng isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi? Biz. Isang ilaw na pilak ang kumikislap at isang bowl ang apoy ang sumabog. Roasted wings, ang bago kong specialty. Sabi ni Qiyongqi na inilabas ang isang bowl ang apoy sa mga pakpak na pilak. Slash, slash. Ang mga silver wings ay nag-aapoy mula sa apoy ni Qiyongqi at nagsimulang matuno. Dadagdagan ko ang temperatura. Sabi ni Qiyongqi na may malamig na ngiti at nagluwa pa ng apoy. Si Chojun Luo ay walang takot, tumakbo siya pasulong na parang hindi siya masasaktan ng apoy. Ngunit sa sandaling iyon, sumimangot siya, lumitaw ang isang madilim na pulang apoy na naglalaman ng nakakatakot na lakas. Asar. Ang mga pilak na pakpak ay lumipat patungo sa madilim na pulang apoy, gayunpaman, ang mga tunog ng kaluskos ay kumalat sa hangin habang ang mga pakpak na pilak ay mas mabilis na nasusunog. Ang apoy ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Sumimangot si Chojun Luo at tumakbo pabalik. Kasabay nito, nilunok ni Qiyongqi ang kanyang apoy pabalik. Nawala ang apoy na parang hindi na umiral. Ha? Nagulat ang karamihan. Isang Tian level beast ang nagpasindak kay Chojun Luo. Kahit na si Qiyongqi ay isang Tian level na hayop lamang, ang kanyang apoy ay hindi kapanipaniwala, lalo na ang madilim na pulang apoy na iyon. Sa kanya ba ang sunog na iyon? Ang mga sinaunang hayop ay, gaya ng inaasahan, napakalakas. Nakakainis kayong lahat. Natuwa lang ang kaibigan ko sa isang babae, bakit mo siya subukang patayin? Sabi ni Qiyongqi, ang mga tao ay namangha. Si Chojun Luo ay natakot din, nakipagsaya sa isang babae. Bastos. Nagalit si Linfang at isinumpa si Qiyongqi gamit ang telepathy. Tinutulungan kita. Iniligtas mo ang isang babae dahil mabait kang lalaki at gusto kang patayin ng mga tao dahil doon. Dapat lalo natin silang galitin. Galit ka, galit din ako. Sabi ni Qiyongqi. Galit na galit si Linfang. Kung siniraan lang siya ng mga iyon, walang problema, pero walang hiya ang mga iyon. Iniligtas niya ang isang dalaga at sinubukan nilang patayin siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 978, Mad Words. Hayop na tanga. Gaano kalakas ng loob mo na sabihan ang mga ganoong salita? Galit na sabi ni Chojun Luo. Talagang sinira ng Tian level beast na iyon ang reputasyon ni Yang Ziye. Malalaman ng lahat ang tungkol dyan, anong kahihiyan para sa Yang Clan. Ha? Bakit mo hinahabol ang kaibigan ko? Para patayin siya. Kaawa-awa ka. Iniligtas ng aking kaibigan si Yang Ziye mula sa isang isla sa gitna ng Huangxi. Natagpuan nila ang isa't isa nakaakit-akit at nakipagtalik, kaya ano? Huwag mo siyang kamuhian dahil dyan. Bumisita lang kami kay Yang, 20 minuto pa lang ang nakalipas nang umalis kami at ngayon hinahabol mo na siya. Sabi ni Qiyongqi, si Linfang ay natakot. Ano ang ginagawa ni Qiyongqi? Emperor. Sabi ni Linfang gamit ang telepathy. Pinutos siya ni Qiyongqi at sinabing, huwag kang mag-alala, bata. Ako ang humiling sa iyo na libutin ang mundo kasama ko. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Ginagarantiya ko na ibabalik kita ng ligtas at maayos. Inilibot ni Linfang ang kanyang mga mata. Ang Qiyongqi ba ay naghihirap mula sa mga side effect ng ilang gamot o ano? Bakit siya nabaliw sa lalawigan ng bahwang? Bobo na hayop, bastardo ka, sinisira mo ang reputasyon ni Ziye. Galit na galit ang 5 binata. Mga hayop kayo. Nagpapaalipin ka dahil gusto mong makipagtalik kay Yang Ziye. Pero alam mo kung ano. Wala siyang pakialam sa inyo, mga maruruming hayop lang kayo. Sa pangkalahatan, handa siyang gawing alipin ka. Sabi ni Qiyongqi habang matindi ang titig sa 5 taong iyon. Nang makita niya kung gaano sila galit, sinabi niya, atake, patayin kami, walang makakaalam kung ano ang nangyari sa isla noon.
Namutla ang mukha ni Cho Junluo at ng iba pa. Iniisip nila kung ito ba ay totoo. Mahirap na ngayon ang pagpatay kina Lin Fang at Kyongchi. Kung papatayin nila silang dalawa para maiwasang mabunyag ang isang lihim, masisira ang reputasyon ni Yang Ziye. Iisipin ng mga tao na totoo ito. Higit pa rito, hindi gaanong nagpapasalamat si Yang Ziye at ang masaklap pa, hinding-hindi nila siya mapapangasawa. Handa si Kyongchi na sabihin ang anuman. Tumingin si Lin Fang sa kanila at sumulyap kay Kyongchi. Ang laro ni Kyongchi ay naging mapanganib. Anong ginagawa niyo dito? Sa sandaling iyon, dalawang silhouette ang lumitaw sa langit. Si Yang Zilan at Yang Ziye ay lumitaw. Hinatak ni Yang Ziye ang mahabang mukha. Si Lin Fang at Kyongchi ay nakakagulat na nasira ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, malumanay na nakangiti si Yang Zilan na parang walang nangyari. Brother Lin, hindi ko akalain na magagalit si Junluo at ang iba pa sa iyo dahil sa bangka. Pakiusap huwag kang magalit, sabi ni Yang Zilan. Pagkatapos ay dinagdag niya. Tumulong si Brother Lin na iligtas si Ziye at painauwi siya. Kami ay walang katapusan na nagpapasalamat. Nagbigay kami ng bangka kay Lin Fang para ipahayag ang aming pasasalamat. Gaano kalakas ang loob niyo na atakihin si Brother Lin nang walang pahintulot namin? Nang marinig iyon ng mga tao, nanatili silang tahimik. Nagtataka pa rin sila kung talagang nakipagtalik si Lin Fang kay Yang Ziye. Tumingin si Lin Fang kay Yang Zilan nang walang pakialam. Magaling siyang artista, nanatili pa siyang kalmado at mabait. Kahanga-hanga iyon. Sa pagsasabi niyan, iisipin ng mga tao na dahil hiniling niya kay Yang Ziye ang kanyang bangka, inaatake siya ng iba. Brother Yang, siya ay walang pakundangan at walang hiya. Kung gusto mong ibigay sa kanya ang iyong bangka, ngunit hindi namin siya pababayaan. Sabi ni Cho Junluo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kaya sinubukan na lang niyang ipahiwatig na hiningi nga ni Lin Fang ang bangka dahil sakam siya. Nakaramdam ng inis si Lin Fang. Nakakainis at masama ang mga mayayamang batang iyon. Nakikita mo, walang pakialam ang Yang clan na nailigtas mo si Yang Ziye, hindi mo kailangang maging magalang. Sabi ni Kyongchi kay Lin Fang gamit ang telepathy. Nanatiling kalmado si Lin Fang at ngumiti pa ng walang pakialam. Maraming tao ang naging masama sa mundo. Kailangan niyang masanay. Hindi lang sila, maraming tao ang magiging ganyan in the future. Master Yang, Miss Yang. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Nagulat ang magkapatid, ngunit tumingin kay Lin Fang at ngumiti. Sinabi ni Yang Zilan. Ayos ka lang ba, Brother Lin? Maaari ba akong magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan? Tanong ni Lin Fang. Huwag mag-alinlangan. Magalang na sabi ni Yang Zilan. May gusto akong itanong kay Miss Yang. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti ng walang pakialam. Pagkatapos ay tinanong niya si Yang Ziye. Pakisabi sa akin kung mali ako, nasira ang bangka mo at napadpad ka sa desyerto na isla na iyon, pagkatapos ay pinagtaksilan ka ng iyong mga lingkod at muntik kang halayin. Inatake ka pa nila, tama ba? Tama. Hindi naman nila ako hinalay. Sabi ni Yang Ziye. Hindi talaga nila ginawa. Pero nasaktan ka. Alam mo ba kung bakit hindi ka nila ginahasa? Tanong ni Lin Fang. Niligtas mo ako. Sabi ni Yang Ziye. Talaga. Niligtas kita. Sabi ni Lin Fang na may walang pakialam ng ngiti. Nagulat ang karamihan. Iniligtas ni Lin Fang si Yang Ziye mula sa panggagahasa ng kanyang sariling mga tao. Mabilis na kumalat ang balita sa buong lungsod. May itatanong pa ako sa'yo. Naging masama ba ako o walang galang sa iyo? Hinding-hindi, syempre. Sabi ni Yang Ziye. Tumiti si Lin Fang. Sa tanong na iyon, pinapakita na niya sa iba na hindi niya nadungisan ang reputasyon nito. Kaya ganon, nasira ang iyong bangka, kaya paano ka nakabalik? Tanong ni Lin Fang. Nay na si Yang Ziye pero sumagot pa rin. Inayos mo ang bangka ko at ibinalik mo ako. Salamat sa paglalantad ng katotohanan, Miss Yang. Sabi ni Lin Fang. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Yang Zilan. Gusto kong tanungin ka, Master Yang. Kung hindi ako nakapunta doon, ano kaya ang nangyari kay Miss Yang pagkatapos masira ang kanyang bangka? Makakabalik pa kaya siya? Brother Lin, laging tatandaan ng Yang clan ang ginawa mo para kay Ziye. Sabi ni Yang Zilan sa malumanay na paraan. Malamig na ngumiti si Lin Fang at sinabi. Maaari ko sanang ayusin ang bangka at iwanan si Miss Yang sa isla. Maaari akong umalis mag-isa kasama ang bangka at si Miss Yang ay nasa isla pa rin. Hindi ko ginawa iyon, pinauwi ko siya. Dahil naayos ko na ang bangka, hindi ba normal na iniingatan ko ito? Siyempre, sabi ni Yang Zilan na may banayad at mainit na ngiti. Gusto na niyang patayin si Lin Fang sa loob-loob niya. Hindi na niya kayang marinig ang boses niya. Ganoon ba, pero hindi yun yung sinabi mo kanina. Malamig na sabi ni Lin Fang. Panunuyan niyang sabi, pinauwi ko si Miss Yang ngunit inatake ako, tapos sabi mo ako ang humiling na sumakay sa bangka. Pagkatapos ay pinaalis mo ako sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng mga malabo na kristal. Ganyan mo ipinapahayag ang iyong pasasalamat. Iyan ay isang hindi pagkakaunawaan, Brother Lin. Nais lang naming bigyan ka ng isang bagay upang ipahayag ang aming pasasalamat. Sabi ni Yang Zilan na hindi na nakangiti. Ganoon ba, kalalabas ko lang ng palasyo mo. Bakit ako hinahabol ng mga yon? Bakit nila ako gustong patayin? Tanong ni Lin Fang. Nagsimula na namang magbulungan ang mga tao. Sa wakas ay naunawaan na nila ang nangyari. Hindi ko akalain na gagawin nila yon para kay Ziye.
Tungkol sa bangka, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko na ipahayag ang aking sarili ng malinaw. Sabi ni Yang Zilan. Pero hindi niya sinasadya ang sinasabi niya. Kawili-wili. Sabi ni Linfang na may malamig na ngiti. Malinaw na malinaw ang lahat ngayon. Kung hindi mo sinasadyang sabihin ang mga bagay na iyon, hindi nila malalaman ang tungkol sa bangka. Kung wala ka, lalabas kaya sila para patayin ako. Hindi na kailangang magsinungaling. Nakakadiri ka, hindi na kailangang maghanap ng mga dahilan, malinaw na naiintindihan ng mga tao kung ano ang nangyari. Kung gusto mo akong patayin ng ganoon kalala, pumunta ka lang at diretsyong atakihin ako. Ang Yang clan ay napakahusay na angkan. Mapanuksong sabi ni Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 979, Silver Wings Battle. Tumagos ang tawa ni Linfang sa eardrum ng mga tao. Hindi na nakangiti si Yang Zilan, galit na galit siya. Ang Yang clan ay medyo walang kahihiyan. Paano nila nagawa ang ganoong bagay? Bulong ng maraming tao. Iniligtas ni Linfang si Yang Ziye at ngayon, gustong patayin siya ng Yang clan. Pero walang utang na loob din siya, bakit niya kukunin ang mga gamit nila, lalo na ang isang mamahaling bangka? Nasira man ang bangka, hindi ko akalain na ibibigay ito ng Yang clan sa kanya. Nagbubulungan at nagchichismisan ang mga tao. Ang Yang clan ay prestihiyoso sa lalawigan ng Bahwang. Nirerespeto at hinangaan sila ng mga tao. Kahit na nailigtas niya si Yang Ziye, hindi magandang ideya ang pagsakay sa kanilang bangka. Sa mundo ng malalakas na cultivator, palaging mas mabuting mag-ingat. Single ng ilang tao. Si Linfang ay naging pabaya. Nailigtas niya si Yang Ziye dahil mabait siya, ngunit hindi niya napagplanuhan ng mabuti ang iba. Brother Lin, anong pinagsasabi mo? Hindi mo kami naiintindihan kaya paano ka makikipag-usap ng ganyan? Sabi ni Yang Zilan. Alam ng lahat na tama si Linfang, ngunit sa parehong oras, naisip nila na hindi magandang ideya ang masaktan ang Yang clan. Magsasalita sana si Linfang, ngunit unang nagsalita si Kyongchi. Ganun ba? Dahil hindi ka namin naintindihan at dahil gusto mong ipakita sa amin ang iyong pasasalamat sa pagligtas kay Yang Ziye, sa palagay ko ay magiging patas ang isang singsing na may 1,000 malabo na kristal at isang mapa ng hilagang bahagi ng lalawigan ng Bahwang. Malamig nang umiti si Kyongchi, ngunit ang iba ay walang imak. Gaano katapangan? 1,000 abstruse na kristal. Iyon ay sobrang mahal, gayunpaman, para sa Yang clan, iyon ay hindi masyadong marami. Tumiti si Linfang nang walang pakialam. Sa katunayan, si Yang Zilan ay patuloy na nagsisikap na maghanap ng mga dahilan, ngayon ay maaari na niyang bayaran ang kanyang mga dahilan. Ano? Ikaw na mismo ang nagsabi, laking pasasalamat mo. Maliban kung sa tingin mo ang buhay ng iyong kapatid na babae ay nasa hilaga na nagkakahalaga ng 1,000 malabo na kristal. Patuloy ni Kyongchi, nagsimulang manginig si Yang Zilan dahil sa galit. Kumikislap ang kanyang mga mata, ngunit ngumiti siya at sinabi, ano sa palagay mo, Brother Lin? Sa tingin ko ay makatarungan, kung ibibigay mo sa amin ang mga malabo na kristal at ang mapa, wala ka ng utang sa amin. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Sige, kunin mo muna ang mapa. Sabi ni Yang Zilan na naghagis ng jade ring kay Linfang. Kinuha ito ni Linfang at pagkatapos ay nagpatuloy si Yang Zilan. Wala akong 1,000 abstruse na kristal, kailangan kong bumalik sa clan para kunin ang mga ito. Hintayin mo ako dito. Gaano katagal? Malamig na tanong ni Kyongchi. Lalong nagagalit si Yang Zilan, sinulyapan niya si Kyongchi at sinabi, 2 oras. Kung hindi ka pa nakakabalik noon, magtatapos tayo na hindi ka kusa na bumalik at ang lahat ng sinabi mo ay walang laman na salita. Malamig na sabi ni Kyongchi. Sige, babalik ako. Sabi ni Yang Zilan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Yang Ziye. Ziye, sumama ka sa akin. Tapos, umalis na silang dalawa. Pagkaalis nila, naglakad si Cho Junluo at ang iba pa patungo kay Linfang. Sinulyapan sila ni Linfang, pagkatapos ay sinulyapan niya ang mga kapatid na aalis at naisip, napakawalan Jia. Kung babalik kapag kalipas ng 2 oras at hindi ako pinatay ng mga kaibigan mo, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon mo. Naunawaan ng lahat kung ano ang nangyayari. Naghahanap lang ng dahilan si Yang Zilan para bigyan ng panahon si Cho Junluo at ang iba pa para patayin si Linfang, yun lang. Kung hindi, bakit niya hiniling kay Yang Ziye na bumalik sa kanya? Kung nanatili ang isang miyembro ng Yang clan, hindi magagawang patayin ni Cho Junluo at ng iba pa si Linfang. Iyan ay magpapakita na sila ay walang utang na loob. Kahit na alam ng lahat na ito ay isang dahilan at na si Yang Zilan ay nagpapanggap lamang, kahit papaano, ang Yang clan ay maaari pa ring magpanggap na hindi nila alam. Kakaalis lang ni Master Yang, anong ginagawa nyo? Tanong ni Linfang na may malamig na ngiti. Wala kaming pakialam. Wala itong kinalaman sa Yang clan. Pinahiya mo kami ng hayop mo, tuturuan ka namin ng leksyon ngayon. Sabi ni Cho Junluo na muling naglabas ng mga silver energy. Kailangan mo pa ba ng maraming dahilan? Sabi ni Linfang. Pagkatapos ay dinagdag niya, kayo ay mayaman at marangal na mga disipulo ngunit kumikilos bilang mga alipin ng ibang tao. Ikaw ay walang iba kundi mga hayop. Halika at umatake kayong lahat ng sabay-sabay. Katawa-tawa, hindi ko kailangan ng anumang tulong upang patayin ang isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi. Sabi ni Cho Junluo sa mapanghamak na paraan. Pagkatapos ay sinabi niya sa iba, tingnan niyo ako bata.
Tuturuan kita kung paano tapusin ang buhay sa isang segundo lang. Basura ang lalaking iyon, si Kuya Junluo na ang bahala dito. Manood tayo. Sabi ng iba, patayin mo siya, hindi pa ako nakakita ng ganoong arrogant na cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi. Nakakatawa. Hinamak nilang lahat si Linfang. Ganon ba kadaling patayin si Linfang? Tumingin si Chou Junluo kay Linfang at malamig na sinabi. Bihira akong makakita ng mga ganyang katangahan. Kung gusto niyang gumawa ng sarili niyang kapahamakan, tutulungan ko siya. Pagkatapos, naglabas si Chou Junluo ng mas nakakasilaw na enerhiya para kay Linfang. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Itinaas ni Chou Junluo ang kanyang kamay at lumitaw ang matutulis na mga pakpak na pilak. Habang umaatake si Chou Junluo, pinakawalan ni Linfang ang sarili niyang matutulis at malamig na enerhiya. Si Linfang ay tila nagbubunot ng espada. Mamatay. Sabi ni Chou Junluo. Lumitaw ang kanyang mga pakpak sa harap ni Linfang. Slash, slash. Kumalat ang mga tunog ng sipol sa hangin. Isang espada ang lumitaw sa harap ni Linfang at gamulong ang mga enerhiya sa hangin. Ang tunog ng espada na bumabangga sa mga pakpak ay ginawang metalikong singsing. Kasabay nito, pinakawalan ni Chou Junluo ang kanyang espiritu. Libu-libong matutulis na ilaw na pilak ang bumaril patungo kay Linfang. Ang kapaligiran ay tila puno ng nakanganga na mga sugat. Silver Wing Spirit, napakalakas nito. Naisip ng karamihang humihingal sa pagkamangha. Ngunit masakit sa kanilang mga mata ang mga ilaw dahil halos hindi sila makatingin. Ang mga taong sobrang lapit ay nasasakal pa. Boom boom boom. Ang mga ilaw na pilak ay bumagsak sa espada. Nanatili roon ang espada, lalo itong nakakasilaw. Gotcha. Mas maraming metal na tunog ang narinig. Ikinapon ni Chou Junluo ang kanyang silver wings at nagpakita sa harap ni Linfang. Tiningnan niya si Linfang sa isang mapanghamak na paraan at sinabi. Ikaw ay isang insekto, ang mundo ay magiging mas mabuti kapag patay ka, kaya mamatay ka. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at lumabas ang mga ilaw mula sa kanyang espiritu ng pakpak at lumipat patungo kay Linfang. Ang iyong antas ng paglilinang ay mas mataas kaysa sa akin, ikaw ba ay nagmamalaki? Malamig na sabi ni Linfang. Naging malamig ang lupa at langit nang magsimulang lumutang ang mga snowflake sa paligid. Inilabas ni Linfang ang bestial chi at biglang nagmukhang isang hayop. Empty space bestial illusion technique. Sabi ni Linfang sa malalim na boses. Sa isang iglap, nawala siya at isang malanyebe na landas ang nasa harapan niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 980, Better Together. Ha? Nagulat si Chou Junluo. Hindi niya maabot si Linfang. Ano ang nangyayari? Nagulat din ang mga tao. Si Linfang ay dapat na mamatay, ngunit ano ang mga ilaw na iyon? Mamatay. Galit na sigaw ni Chou Junluo. Muling bumaril ang kanyang mga pakpak patungo kay Linfang, ngunit huminto sa kanyang harapan. Slash, slash. Naging blades ang silver wings. Sinisikap ni Chou Junluo na putulin ang lahat sa paligid ni Linfang. Masyadong mapangapi ang kanyang mga enerhiya kaya't ang mga tao ay nasasakal. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya ay nahati sa dalawa at lumampas kay Linfang. Naging ilusyon ba si Linfang? Si Linfang ay nasa kanyang snowy tunnel pa rin, ngunit mukha siyang hayop ngayon. Hindi natin siya mapapatay. Si Chou Junluo ay galit na galit. Si Linfang ba ay nasa isang ilusyon? Paano ito posible? Kakatapos lang niya sa pangalawang layer ng Tianqi. Paano niya magagamit ang mga kasanayan sa ilusyon? Hingal na hingal ang karamihan. Lalong natulala ang 5 binata. Si Linfang ay nasa isang ilusyon, ang mga napakalakas na cultivator lamang ang maaaring gumawa ng mga ilusyon. Paano nila mapapatay si Linfang ngayon? Hinatak ni Chou Junluo ang mahabang mukha. Ang kanyang mga silver wings ay umaatake pa rin kay Linfang. Ngunit tulad ng dati, tila hindi naapektuhan si Linfang. Malamig na tinitigan siya ni Linfang. Mamatay. Lumabas ang sword chi mula sa mga kamay ni Linfang at lumabas sa ilusyon. Biz. Gumalaw si Chou Junluo nang hindi kapani-paniwalang bilis at naiwasan ang pag-atake. Gaano kabilis? Linfang. Si Chou Junluo pagkatapos ay agad na bumalik, sa pagkakataong ito ang kanyang mga pakpak na pilak ay nakasisilaw, higit pa ngayon kaysa dati. Walang silbi iyon. Sabi ni Linfang na may malamig na ngiti. Humakbang siya pabalik sa kanyang snowy tunnel. Nadulas muli ang mga pakpak na pilak sa ilusyon. Hindi ko akalain na hindi kita mapapatay. Sabi ni Chou Junluo sabay hila ng mahabang mukha. Mamatay, mamatay, mamatay. Sigaw ni Chou Junluo. Napakalakas ng boses niya na umalangaw sa buong paligid. Galit na galit siya. Mababa ang cultivation level ni Linfang, malamang na hindi niya magagamit ang ganoong uri ng spell ng masyadong mahaba. Napatingin ang karamihan sa nakasisilaw na mga pakpak na pilak. Nagsisimula ng pumutok ang ilusyon ni Linfang. Kung hindi nagtago si Linfang sa tunnel, namatay na sana siya sa isang segundo. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at nakakita ng silver light. Pagkatapos, tumingin siya kay Chou Junluo. Malamig na ngumiti si Linfang, ang mukha niya ay parang hayop na ngayon. Ang landas ng nyebe ay dahan-dahang patungo sa Chou Junluo. Sumimangot si Chou Junluo, ngunit hindi sinubukang tumakas. Nangyari yun ng napakabilis dahil bigla na lang, nasa snowy tunnel siya kasama si Linfang. Pinapasok mo ako. Mamamatay ka ngayon.
Malamig na sabi ni Chou Junluo. Binuksan niya ang kanyang mga pakpak at itinapon ang sarili kay Linfang. Roar! Umungol si Linfang. Malakas na yumanig ang lupa at langit. Ang lagusan ay tila babagsak sa ilalim ng pressure na ito. Biglang natakot si Chou Junluo. Para siyang nasa impyerno, para siyang hinahabol ng demonyong halimaw. Paano ko naramdaman ang enerhiya ng demonyo? Isip ni Chou Junluo. Si Linfang ay minsan isang hayop, minsan isang demonyo, minsan isang tao. Ano ang nangyayari? Binuksan niya ang kanyang mga pakpak at nagpatuloy sa pag-atake. Kailangan muna niyang sirain ang mga demonyong enerhiya na iyon. Ang silweta ni Linfang ay kumikislap habang inilabas niya ang isang bato na naglalaman ng nakakatakot na lakas ng silang. Kung hindi ka mamamatay ngayon, kahit papaano ay babalatan ko ang balat mo. Malamig na sabi ni Linfang. Ang kanyang bato ng demonyong selyo ay nanginginig ng malakas habang ang lakas nito ay nakapalibot kay Chou Junluo. Ang mga pilak na pakpak ni Chou Junluo ay lumipat patungo sa bato ng Demon Seal. Nabaliw ba siya? Akala ba niya kaya niyang sirain ang isang bato ng Demon Seal? Seal. Boom boom. Lumitaw ang mga marka ng demonyo sa mga pakpak na pilak at ang mga ilaw nito ay kumupas. Kumunat ang noo ni Chou Junluo. Parang nakadikit sa kung anong pandikit ang mga pakpak niya. Tila kailangan niyang umasa sa iba pang mga kasanayan sa pag-atake kay Linfang. Seal. Galit na sigaw ni Linfang. Muli niyang ginamit ang kanyang batong Demon Seal at kumalat sa hangin ang mga dagandong. Parang dinudurog ng dalawang bundok ang kanyang mga pakpak. Galit na sigaw ni Chou Junluo. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ni Chou Junluo. Binuksan niya ang kanyang ikatlong mata at ang nakasisilaw na mga ilaw na pilak ay bumaril patungo kay Linfang. Ang silver light na iyon ay mabilis na naging isang pares ng silver wings din. Ang makajos na kamalayan ni Chou Junluo ay katulad ng kanyang espiritu. Maaari kong itatak ang iyong espiritu at ang iyong makajos na kamalayan. Sabi ni Linfang na may malamig na ngiti. Muli siyang naglabas ng lakas ng Demon Seal. Si Chou Junluo ay mukhang galit na hayop. Paanong si Linfang ay nagkaroon ng napakaraming bato ng Demon Seal? Seal. Sabi ni Linfang. Si Chou Junluo ay natakot nang maalala ang kanyang makajos na kamalayan, gayunpaman, ang bato ng demonyong selyo ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya at bumagsak sa kanyang noo. Ngayon ay halos hindi na siya makagalaw. Bumangon si Linfang at nag-condense ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Suntok. Pinagsama-sama ni Linfang ang lakas at ang lakas ng Demon Seal sa kanyang kamao. Mamatay. Nagmukhang bato si Chou Junluo nang sinubukan niyang gamitin muli ang kanyang Wing Spirit. Ngunit, inapi siya ng lakas ng tatlong bato ng Demon Seal. Paano? Sabi ni Linfang. Sinuntok niya si Chou Junluo, pero parang sumusuntok siya ng bato. Anong klaseng espiritu yan? Nainis si Linfang. Mahirap harapin ang kaaway na iyon. Nawala ang ilusyon. Si Chou Junluo ay nadurog sa lupa ng suntok ni Linfang at isang malaking bunganga ang lumitaw sa paligid ni Chou Junluo. Lahat ay namangha. Isang hindi kapani-pani walang laban. Si Chou Junluo ay napakalakas, maging ang ilusyon ni Linfang ay nawala. Kahit na may tatlong bato ng Demon Seal, lumalaban pa rin si Chou Junluo. Ang galing mo, di ba sabi mo papatayin mo ako sa isang segundo? Bakit nandito ka pa, nagtatago sa bunganga na parang pagong sa loob ng kabibi? Mapanuksong sabi ni Linfang. Pagkatapos ay sinuntok ni Linfang ang bato ng Demon Seal na nagtulak kay Chou Junluo palabas ng bunganga. Walang hiya ka, nakakagulat, gumamit ka talaga ng mga bato ng Demon Seal. Sabi ni Jiang Ni. Lumipas ang 30 minuto at hindi pa nagawang patayin ni Chou Junluo si Linfang. Makalipas ang 1.5 oras, babalik si Yang Zilan, kaya kailangan nilang magmadali at patayin si Linfang ngayon. Ang ibig mong sabihin ay dapat ko lang gamitin ang lakas ng pangalawang layer ng Tianqi para labanan ang mga cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi. Sabi ni Linfang na sumulyap kay Jiang Ni. Maaari kayong umatake ng magkasama kung gusto ninyo, mas patas iyon.